By the way, nag-start ako mag-OFW sa pangarap lang kasi gusto ko lang talaga nung una sumakay sa eroplano. Yung pagka-graduate ba, sasakay ka ng eroplano, parang napakalaking achievement. Yung sasabihin mo sa mga classmate mo, "Hi, aalis na ako, bukas na yung flight ko," sa mga kababayan nyo, kababaryo nyo. Di ba? Ang sarap pakinggan ng aalis ka. But the reality, hindi ko rin alam kung ano yung magiging future ko dito sa ibang bansa. So, bit-bit ko ang pangarap na makatulong sa magulang ko, bit-bit ko yung pangarap na magkaroon ng mga bagay na ninanais ko, yan yung dala ko nung umalis ako. Pero nung pagdating ko dito mismo sa ibang bansa, doon ko na-realize na hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun ka-easy ang buhay, lalo kung nag-iisa ka, yung wala kang kasamang pamilya, kasi umalis ka nag-iisa, so mamumuhay ka talaga ng nag-iisa at makakasalamuha mo yung mga ibang tao o yung mga ibang ka-OFW mo na talaga namang malayo sa iyo. Di ba? Mapalad na lang kung may kamag-anak ka. Pero in my part, wala pa akong naging kamag-anak dito sa pinuntahan kong bansa. So, nag-isa lang ako, so I need to go diskarte. Take note, lahat ng diskarte ginawa ko noon. Kasi dumating ako sa mababang kontrata. So, I make sure na magkakaroon ako. So, nag-work hard ako talaga kahit gabi, nagpa-part-time ako. Part-time dito, part-time doon. Share ko lang sa inyo yung pagiging buhay ko isang OFW noong way back 2006, 2008. That is my first contract. Kumbaga, yun yung unang-unang paglipad ko. 2 years contract yon. So, sa loob ng 2 years na yan, yung 3 months ko, okay pa yan company lang. Kaya lang mababa nga, sabi ko nga yung sahod nung una. So, ginawa ko, nagtrabaho ako ng todo, dumiskarte ako. Nagtrabaho po ako sa Albata. Mega love shoutout sa mga taga-Albata Riyadh. So, nagtrabaho po tayo dyan sa may bakery shop. Tigabalot ng tinapay. Yes, sa Julie's Bake Shop before. So, shoutout sa mga naging kaibigan ko yan. Kay Jamal Marsan. Yan, sila kuya. Marami ako na-meet dyan na nakasama ko sa trabaho. Tapos, beside from that one, nagtrabaho din tayo sa Pinoy supermarket dyan sa Riyadh, sa likod ng mall sa likod po dyan. So, kung makikita nyo, talaga namang ginawa ko talaga yung trabaho ako ng 6 o'clock ng hapon hanggang 12 to 1 ng gabi. Tapos, ang pasok ko po ay quarter to 8. So, 7:30, 6:30 prepared na para sa first job corporate. Then, part-time ko pag uwi kami 3 o'clock, 3:30, mamamahin na lang sandali, then go na kagad sa part-time. What I mean from that one is, nasa ibang bansa na ako wala na akong choice, 2 years yon, kailangan natin tapusin yung kontrata, so kailangan dumiskarte. So dahil sa part-time, guys, dahil sa part-time na yan, kahit pa paano, nakatulong tayo sa ating mga magulang, nakatulong tayo sa ating kapatid na nag-aaral. Hindi ko iniisip ano yung sarili ko kasi wala pa ako sa time na yon. Basta ang gusto ko lang magkapera, makatulong. Yan, hindi pa tayo ganun ka-mature sa finance. But may diskarte na tayo, di ba? So, from that, ang nagmamanage ng pera ko, sino nagmamanage ng pera ko? Nagmamanage ng pera ko during that time, nanay ko. Yes, kung example, may sweldo ako nakaipon ako ng overall na cash before, malaki na to, 1,800 real during that time. Yung 1,500 papadala ko sa Pilipinas, yung 300 food allowance ko. Ganun lang siya kasimple. So, lahat na yon siguro that day nakaipon din ako kahit every day, every sahod kasi nagtatabi ako ng 100 real. So, mga barya ba, yung 85 real, pinapasok ko lang siya palagi sa open account. So, nakaipon tayo kahit papaano. Tapos, nung nag-exit ako, tapos yun yung sabi ko, nung una, hindi na ako babalik. Pero, magbibusiness ako. Wala pa akong kaalaman nun Hindi pa ganun ka-broad yung mind ko sa pag-handle ng finance. So, ayun, naubos lang uli yung pera. Pero bumalik uli ako ng ibang bansa at nag-OFW kasi bata pa naman tayo. Diyan ko naranasan yung tipong pagbalik ko sa Saudi Arabia, diyan na tayo nagkaroon uli ng another na pagpapala. Kumbaga, yung mga dream job natin is nakuha na. Tapos ginawa ko na kasing sabi ko nga kung nasa Bulacan ako, pupunta pa ako sa Manila para mag-apply, para makahanap ng mas magandang company. So bago ko umalis ng bansa, ginawa ko na rin Metro Manila yung Saudi Arabia. Naghanap ako ng company at in-applyan ko siya na within 2 to 3 months, pwede ako makabalik agad para makapag-suporta sa financial ng aming pamilya kasi nag-aaral pa rin yung mga kapatid ko. Isang nurse, saka isang teacher. Tatay ko, OFW, hindi naman din ganun kalaki pa yung kita niya. Yung kapatid ko, fresh lang niya papupunta ibang bansa. So, we need to support each other kasi hindi naman kami mayaman. Hindi naman kami ganun kumaga, talagang diskarte lang kami yung tipong, siguro nasa middle class na family lang po kami. Wala po kami sa top, wala po kami sa poor. Bali nasa middle class, kumakain naman kami ng 3 days.
na maghapon, tapos may merienda pa. Saka madiskarte yung nanay at tatay ko sa buhay. Kumbaga, hindi yan mga tamad, masisipag ang mga magulang. Kaya kaming magkakapatid, napalaki kami ng mahusay, na nag-aral lahat, tapos po kaming lahat ng magkakapatid. Meron pong 2 teacher, isang nurse, saka isang automotive, saka machine shop sa technical course po. So, congratulations sa aking mga magulang dahil sa pagsisikap nila, kahit mahirap ang buhay, napagtapos po nila kaming lahat. At take note, maraming salamat sa aking mga magulang also kasi sa ginawa nila, dahil kung wala sa kanila, wala kami ngayon dito sa aming kinatatayuan. So, I really appreciate my parents kasi pinalaki nila kami ng mahusay. Kahit OFW yung tatay ko nung time na yon, nanay ko yung nag-aasikaso sa amin. Normal siguro nung bata ka na nagkakaroon ng mga pagkakamali kasi bata nga. Pero when we come to age na nag-maturity, nakita namin yung hirap ng buhay, kaya nakita namin na pwede ka nang tumulong. So this is just my story. For the meantime, simple story na sinishare ko sa inyo na pay back lahat ng paghihirap ng mga magulang natin. Diba? So, kailangan yung mga ginawa nilang kabutihan sa atin, yung inalagaan nila tayo, yung minahal nila tayo, yung sinuportahan nila tayo mula nung pinanganak tayo hanggang ngayon. So, kung mayroon ng opportunity, ikaw naman yung tumulong. Okay? So, God bless to all of OFW. Huwag po sana ninyo ubusin ang inyong time ng wala lang. Kaya, make sure tumulong sa magulang nyo, magpundar din kayo at mag-ipon para naman in time may maludukot po kayo. Okay, God?